Parang mali yata ang interpretasyon natin sa Matthew 7 verse 7. Ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and the door shall be open to you. Lord, sabi mo, humingi ako, ba't di mo binibigay? Entitled yan? Bakit po kayo naririto? Oo, alam ko, obviously, nagdarasal, nagsisimba. Pero, bakit nga po? Baka po, katulad tayo ng mga taong binuking ni Kristo sa Ebanghelyo. Anong binuking, Father? Kasi ano po yung tanong nila kay Kristo nung una? Guro, kailan pa kayo rito? Parang concerned sila na hindi naman. At parang gusto nilang makinig sa mga turo niya. Kaya tinawag nila siyang guro. Pero hindi naman talaga. Yun ang pakay nila. Ayan, sabi ko, binuking sila ni Kristo. Narito kayo kasi nakakain kayo eh. So pumunta uli sila kay Kristo para magkaroon uli ng free meal mula kay Kristo. Akalain mo yon, yung unang binigay ni Kristo na kusa sa kanila. Grasya, kusang ibinigay sa kanila. Ngayon ay parang obligasyon na niyang ibigay sa kanila. Pinakain mo kami kahapon, pakanin mo uli kami ngayon. Yun ang mentalidad ng mga tao sa harap ng Panginoon. Bukas, subukan mong pagdaan mo, pagsundo mo sa anak mo, sa pamangkin mo, sa apo mo, mula sa school, dumaan kayo ng McDo o Jollibee. Matutuwa yan. Pero kinabukasan, siguraduhin mong idadaan mo uli, ha? Pag hindi, nakaw, papadyak ng ganun yan sa sasakyan. Entitlement na ang tawag dyan. And that's when someone sees a privilege already as his right, as her right. Karapatan na niya, katulad ng attitude sa unang pagbasa ng mga Israelita. Kapag ganyan na ang mentalidad, nako, magrereklamo at magrereklamo yan. Ni hindi marunong magpasalamat yung mga entitled na yan. Kaya i-avoid natin yan. Uli, bakit kayo narito? Dahil may blessings kayong hinihingi? Dahil dati, binigay yung blessing na hinihingi ninyo, kaya nandito uli kayo? Sana talagang tayo'y narito para magpasalamat sa Panginoon, para magpuri sa Panginoon. Secondary na lang dapat ang ating mga intensyon. Sapagkat kapag pinagbaliktad natin yan, entitlement ang mangyayari pag ganyan. Magagalit ka na kapag hindi niya binigay sa'yo. Para ba ang mangyayari? Obligasyon na niyang ibigay at karapatan mo nang matanggap mula sa Kanya. Huwag ganon, Pad. Huwag ganon, Mars. Delikado yun. Alam po ninyo, dito may regular tayong confession. 3 taon na po natin ginagawa. Baka hindi nyo pa alam, ha? Tuwing Wednesday, Thursday, Friday, 5 p.m., may kumpisalan dito. So kaya ko lang din naman sinabi, take it from me. Ang dami ko nang narinig ng mga kumpisal. Hindi lang nung ako'y ma-assign pa din, noon pa man. Mga kasalanang may kinalaman sa pagtatampo sa Diyos. Dahil hindi natanggap yung kanyang hinihiling sa Diyos. Nakita nyo na? Naisip ko nga, parang mali yata ang interpretasyon natin sa Matthew 7 verse 7. Ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and the door shall be open to you. Lalong-lalo na kapag nagbubunga na sa atin ng entitlement mentality yan. Lord, sabi mo, humingi ako, ba't di mo binibigay? Entitled yan? Tandaan po natin, bago ang Matthew 7 verse 7, Matthew 6:33 muna. Rewind mo ng kaunti, few verses lang. At ang sasabihin sa Matthew 6:33 ay ganito, seek first the kingdom of God and everything will be added on to you. Kaharian muna niya, plano muna niya, kagustuhan muna niya, kalooban muna niya. Yes, Matthew 7 verse 7, humingi ka at ikaw ay bibigyan. Pero i-rewind mo, ano yung konteksto? Ibibigay sa iyo kaagad-agad kung ito'y naaayon sa igit na ikaluluwalhati niya sa pagkatupad ng kalooban niya, hindi lang para sa iyo, kundi para sa mas maraming tao. It's not about you. It's more about God. Yun dapat ang mentalidad. Naalala ko tuloy yung isang NBA player. Kilala niyo to, guys? Mga mahilig sa basketball. Jason Tatum from Celtics.
Siya ang star player ng Celtics. In fact, siyang MVP nung nakaraang championship sila nag-champion. Last NBA season. Magaling yan. MVP ba naman? At syempre kasama siya ngayon sa USA team na sumasabak sa Olympics. Kasama nila LeBron James, KD, AD. Yan. Pero maniniwala ba kayo? Lalong-lalo na nung mga unang laro, bangko. Totoo, yung unang laro kontra Serbia, talagang nakaupo. Bangkong-bangko. Hindi napasok kahit isang minuto. Kahit isang segundo. Biruin mo, si Jason Tatum, na in the last 315 regular games niya, first 5 lagi siya. At during playoffs, minimum of 40 minutes siya sa loob ng court. Tapos ngayon, limited minutes and therefore limited points. Kawawa. Mas lalo ng kawawa ng, nako, siraan sa social media, pagkatuwaan. Ayan no, Jason Tatum, Olympic opener, 0 minutes, 18 Gatorade assists. LeBron, Gatorade, 12 towels pass. KD, towel, 10 frowns, 100 claps. Jason Tatum, certified, triple-double, water boy. Wow! Masakit yan para sa kanya. Na kinakantsawan siya. Totoo naman, sabi niya, nalulungkot siya nung una. Pero, etong sinabi niya, yan ang summary ng sinabi. No complaints. Walang reklamo. Kung para sa team, magsasakripisyo ako. Hindi yung kagustuhan ko, kundi yung ikabubuti ng buong team na ito. Brad, Brad, ikaw, ang layo niya sa'yo, di ba? Ikaw isang beses ka lang hindi mapasok, simula pa lang ng liga, galit na galit ka na eh. Nagtatabog ka na dun sa bench niyo eh. Kulang na lang, lagyan mo ng lason yung iniinom ng mga kasamahan mong first 5 eh. Sasabihin mo okay lang, ni hindi ka nakipagkita nung tapos na yung game, ni hindi ka nakipagpompiang, punta ka agad sa social media, magli-leave the group ka na ng GC nyo, ng team ninyo, sisirain mo na yung coach nyo, pati yung sistema nung laro ninyo. Bakit? Feeling star player kayo, no? No. Kaya inimbita mo pa yung crush mo para manood, bangko ka na, no. Asarap pa. Pag ganyan ang mentalidad mo, it's about you, it's not about the team mo. Pag ganun, lalong-lalo na kapag tayo nakikipag-relate sa Panginoon, should not be only about us. It's still about us if it's about God. Kasi we are part of His plan. Pero maliit lang tayong parte ng Kanyang plano. Huwag mo lang isipin yung ikabubuti mo. Kanina lang, habang nagsha-shower ako nako, nakahitar naman ako, lalamig ako, nakita ko, madilim na madilim, uulan, patay kang bata ka, 4 p.m., 5:30 p.m. Nako, ang lakas ng ulan na ito, ang dilim ng kalangitan, patay kang bata ka, patay ang kolekta. Ang hihinginig ako Totoo. Pero, oras talagang sinabi ko, Lord, shower ako Lord, kung bahala. Gusto mong umulan ng malakas, wala naman po kami magagawa. Medyo malulungkot ako, pero yun ang gusto mo Alam ko, may dahilan ka kung mangyayari ito. That's it. So nawala yung kaba ko, nawala yung pangamba ko. Okay lang. Whatever happens. This is the reason why, dyan sa may tulusan natin ng kandila. Familiar kayo dyan? Yan, pakita natin. Yung tulusan ng kandila dyan sa labas. Nagtutulos ba kayo dyan? Tulos kayo dyan. Dasal kayo dyan. Nandyan ang imahe ng mahal na pong Nazareno, San Chochero. Walang bayad yung kandila, magdodonate ka lang. Baka naman puro tulos lang ang ginagawa mo, ha? Tumingin ka sa itaas, may CCTV dyan. Hindi ka lang nakikita ng Diyos, nakikita pa kita. Joke lang. Hindi tayo after dyan. Joke lang. Ang gusto ko lang masabi sa inyo, nakita niyo yung nilinyahan namin, ayan, kulay pula. Blank wall. Bakit blank wall yan? Kasi walang nakalagay.
Kasi matagal na akong nag-iisip kung ano ang dasal na ilalagay ko dyan. Para habang nagtutulos ka ng kandila, nagagaydan ka ng dasal. Nagigets ninyo? Kaya lang, kaya matagal ng blanco yan, hindi ko maalaman kung ano ilalagay kong dasal. Ano ba unahin ko? Yung dasal ng iba para magkaroon ng trabaho, yung dasal ng iba para magbumang negosyo, yung dasal ng iba para magbago ang asawa, yung dasal ng iba para ma-promote na, yung dasal ng iba na magkajowa na sana kasi 45 na siya. Ano ba ang unahin ko? Go! Di ba? Hirap ang isip. Kaya matagal na bakante yan. Matagal na fake it. Hanggang sa isang araw, pagkatapos ko magdasal, talagang, Lord, ano bang panalangin ang ilalagay ko? Talagang yun ang pinagdasal ko. After that, nagbabrowse ako sa internet. Nakita ko yung painting na ito. Ano yung eksena yan? Eksena ni Jesus na nasa hardin ng Gethsemane, agony in the garden. Bakit nag-agonize siya? Kasi papatay na siya. Tapos the wrath of God, He will fill it para sa ating lahat. Yun ang ikinatatakot niya. Hindi lang yung kamatayan, kundi yung galit ng Diyos sa buong mundo na siya ang aako para sa ating mga tao. Yun ang nararamdaman ni Jesus siya. Kaya takot na takot siya. Hindi naman siya sanay sa pagkakasala. At sinong anak ang hindi kakabahan kapag nagalit ang kanyang ama? Sa hindi niya pagkakasala, kaya di ba anong sabi niya dyan? Ama, kung maaari po sana, paraphrase natin total wala naman po akong kasalanan sila naman yung may kasalanan pwedeng iba na lang na paraan. Lumuluha siya ng dugo dyan, namamawi siya ng dugo dyan. Ganon ang kanyang nararamdaman. Gustong-gusto niya yung panalangin niya. Hanggang sa huli ang sabihin niya, pero hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Kaya gusto ko yung pagkakadipik dyan, na inaakap siya ng anghel, na para bang sinasabi ng anghel sa kanya, very good, natutuwa sa iyo ang ama mo. Sabi ko, ito ang ilalagay ko dyan. Gagawin po natin na mosaic yan. Yung mga pira-pirasong mga bato na may kulay, yan ang effect. Para habang nagtutulos ka ng kandila, yun pa rin ang sasabihin mo, Lord, ito po sana ang gusto ko. Sana ma-promote ako. Ito yung trabaho na gusto ko. Lord, sana po gumaling ako. Lord, sana po gumaling ang mahal ko. Pero kung yung hinihiling ko ay hindi makatutulong, kundi makasisira pa for some reason I still do not know right now, para matupad sa buhay ko ang kalooban mo, para matupad sa buhay ng ibang tao at buhay ko ang kalooban mo. Sige, Lord, kahit masakit sa akin, kahit malulungkot ako kapag hindi ko na-receive yung dasal kong ito, tatanggapin ko kung ano ang kalooban mo. Not my will, but your will be done. Mga kapatid, mahirap bitawan yun. Yung panalangin yun. Mahirap maging totoo sa panalangin yun. Pero sinisigurado ko po sa inyo, kapag binitawan natin at totoo sa isip at puso natin yun, hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban nyo. Sinasabi ko po sa inyo, mapapanatag ang loob ninyo. Kasi alam ninyo, talagang sasagutin ng Diyos ang dasal ninyo. That whatever happens, relax ka lang. Dahil alam mo na hindi ka naman niya pababayaan. In contrast with, Lord, ito ang gusto ko, ito ang gusto ko. Nakita mo? Pinipilit mo. Nandun yung pag-aalala. Paano kaya pag hindi na, Lord, parang hindi nangyayari, parang hindi mo binibigay Lord naman, wala pa rin kami anak, di pa rin ako. Iba yung stress na ibibigay niya. Pero yung ipagkakatiwala mo sa Kanya, lalaya ka sa labis na pag-aalala. Narinig natin ang sabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo, do not work for food that perishes. Ang kailangan nyo lang gawin, manalig sa akin, yun lang. Don't get it wrong. Hindi sinasabi ng Panginoon na wag na tayo magtrabaho. Bukas magne-negosyo ka pa rin. Bukas mag-aaral ka pa rin. Mula ngayon hanggang bukas magdadasal ka pa rin. Gagawin mo pa rin yun.
Pero hindi na magiging focus ng buhay mo yung hinihiling mo. Kasi ang magiging focus na ng buhay mo kung ano ang kalooban ng Diyos para sa iyo. Kaya malaya ka sa mga material na bagay na ito. Your life, your efforts will not be driven by money, by popularity, by fame, by ambition, by affirmation, even by any person. Kasi ang hirap kapag your life is being driven by something or by someone. Nakaka-stress yan. At mahirap ding i-maintain yan. Makamtan mo man yan, hindi ka nakasisigurado na habang buhay nasa yan. Naubos ang pera, nawawala ang pagkakilala, nakakalimutan ka ng tao. At kahit pa yung tao ay mahal mo, pwede kang iwan ito. At kahit na hindi ka iwan, hindi ka pagpalit sa iba, makita habang buhay ang iyong halaga, isa sa inyo maunang mawala eh. Kaya napakakawawa natin kung doon lang nakafocus ang buhay natin. Whereas, kapag nandun sa Diyos ang ating buhay, nasa Kanyang mga kamay, mapataas man tayo o mapababa tayo, magkaroon man tayo ng pera o magipit tayo sa pera, maging malakas man tayo o maging mahina tayo, alam natin, hindi niya tayo pababayaan kung yun ang Kanyang gusto. Sa kabila na tayo nagsisikap, nagtatrabaho at nagpapakabuting tao, alam mo na yun ang Kanyang gusto eh. Kaya makakapanatag ka, ano man ang mangyari, may mangyayaring maganda sa uli. Ito sana mga kapatid ng ating ipagdasal upang ang Diyos talaga ang ating maging security. Ito rin po sana ang ipagdasal niyo sa amin na inyong mga pare, sapagkat syempre bilang pare ninyo, ine-expect nyo na kami maging makadiyos. Huwag sana kaming maging makamundo. Na ang maging security namin ay material na bagay, lalong-lalo na ang pera. Kasi ang sagwa kapag ang pare ay nasira sa pera. Come to think of it, masira ang pare. Halimbawa, nagmura, sabihin niyo, pari pa naman. Halimbawa, medyo naging bastos o nanghiya si father, pari pa naman. Si father may anak. Si father bakla. Di ba kahit nasasabi niyong, father ka pa naman, minsan naidudugtong niyo naman yung mga salitang, tao pa rin naman yan. Hindi ko sinasabing yung mga sinabi kong kasalanan ay easy lang. Hindi, mabigat din yan. Lahat ng yan. Kaya lang ang sinasabi ko, kumpara naman sa pari ka pa naman, mukha kang pera. Parang ang hirap dugtungan. Tao ka pa rin naman. Kasi kahit sinong tao, hindi dapat mukhang pera. Lalo na pari pa. Ang Diyos na nagsabing kahit ang mga maya hindi ko pinababayaan, ikaw pa, pari ka pa. Ang pagkagumon at pagkasira sa pera ay kawalan ng pananampalataya sa Kanya. At bilang pare, dapat hindi kami nawawalan ng pananampalataya sa pagmamahal at kabutihan niya. Pagdasal niyo po kami upang makita niyo sa aming buhay ang ganda ng buhay. At yun ay hindi sa pagkakaroon ng mga material na bagay, kundi pagkakaroon ng Diyos bilang security ng aming buhay. And in that way, ma-impluwensyahan nawa namin kayo na pare-pareho tayo na hindi matakot tumandang nag-iisa at walang pera. Lalo pat kung tayo nagpakabuti naman talaga, kung yun ba ang gusto niya. Mas matakot tayo na tumanda tayo na may kasama at maraming pera kung hindi naman na yun ang kanyang gusto. At dahil naging sakim tayo, dahil naging masama tayo, dahil naging mayabang tayo, sa pagkatandaan natin, kahit anino natin, hindi tayo masasamahan kapag tayo nasa sa dilim. Ang Diyos lamang ang makakasama sa atin sa kamatayan natin. Ito sana ang maging security natin.